Magandang araw po ulit mga kaibigan. Welcome back to my channel. Ngayon po talakayin natin yung part 2 ng paliwanag ni Mr. Raymond Kada tungkol dun sa Juan 1:1. Ang berbo ay Diyos. Pero may naiwang konting paksa dito si Mr. Raymond Kada. Pakinggan natin para buo bago tayo dumako dun sa kanyang pangalawang argumento. Pakinggan po natin siya. Isang Diyos na berbong sumasa Diyos at isang Diyos na sinasamahan ng berbo na kinikilala mong Diyos. Hindi naman sinabi diyan na ang berbo ay sumasa isang persona. Hindi ganoon eh. Ang tinutukoy talaga dito is Diyos. Si Kristo daw ay sumasa Diyos. Yun po yung tunay na Diyos sa John 1:1. Hindi po yung berbo. So maliwanag po, ang Diyos na tinutukoy sa Juan 1:1 ay yung Ama, hindi yung berbo. Ngayon po ituloy po natin itong pangalawang argumento ni Sir Raymond Kada. Ikalawa, hindi ko mo binanggit sa Bible na ikaw ay Diyos, ay magiging Diyos ka na sa sentidong tunay na Diyos na kagaya sa Ama. So tama si Mr. Raymond Kada, kapag may nabasa tayong ginamitan ng salitang Theos o Diyos, hindi ibig sabihin ay katulad na ng pagiging Diyos ng Ama na makapangyarihan sa lahat. Ay tuloy po natin. Pansinin mo Brad, ito effecto na pag-aaral. Yung John 1:1c, and the word was God. Ang salitang God dyan sa Greek is Theos. Theos. And the word was God. Yun daw salita ay Theos. Theos means God. So ang interpretation nila dyan is Diyos si Kristo kasi nga sabi dyan, no? And the word was God. Pero gaya na aking binanggit, hindi ko mo binabanggit sa isang karakter dyan sa Bible, yung salitang Theos, tinawag siya na Theos o tinawag siya na Diyos, gagawin mo siya tunay na Diyos. Si Kristo mismo nagsabi, mga Diyos kayo. Kung tinatawag niyang mga Diyos yung dinatnan ng salita at hindi maaaring itanggi ang kasulatan. So dito napapasok yung maling interpretation o paggamit ng mga salitang Diyos sa Biblia. Tandaan nyo, si Kristo, ang sabi doon ay nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Tatandaan nyo, yung berbo dito ay sumasa Diyos sa pasimula pa lang. Kung babasahin nyo hanggang 3, lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Sa makatuwid, ang Diyos na tinutukoy na berbo rito ay kasama na ng Ama. Iba ito sa sinasabi ni Mr. Moncada na aking sinabi kayo yung mga Diyos. Magkaiba yan. Pag-aralan natin mamaya, tuloy muna natin. So ibig sabihin, kung lahat ng pagkakapitan ng salitang Theos ay gagawin mo ng Diyos, darami ang tunay na Diyos, Brad. Bakit? Kasi yung salitang Diyos doon sa John 1:1c, and the word was God, yung Greek word doon na Theos, yun din yung nakalagay doon sa John chapter 10 na sinabi ni Kristo, aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Magkakamali ka talaga kung ikaw mismo yung magsasabi o magpapaliwanag na itong Diyos na sinasabi sa Juan aking sinabi kayo mga Diyos ay the same dun sa pagbanggit sa berbo na Theos. Unang-unang magkaibang sitwasyon yan. Yung berbo na sinasabi dun sa 1:1-3 ay kasama ng Diyos. Kasama siya sa paglalang. Saksi siya sa mga paggawa ng Diyos kasi lahat ng ginawa ay ginawa sa pamamagitan ng berbo. Yung sinabi sa Juan, na aking sinabi kayo mga Diyos, mga dinatnan na yun ng salita ng Diyos. Hindi naman sila kasama mismo sa paglalang ng Diyos. Magkaiba yan. Tuloy natin. Diyos din po ang nakalagay po doon. Same din po sa sinabi o itinawag doon sa berbo o sa word. So kung i-convince mo ako na yung word which si Kristo ay Diyos, kasi nga tinawag siyang Diyos and the word was God, dapat lahat ng dinatnan ng salita ng Diyos, dapat tanggapin mo rin tunay na Diyos. Kasi ang sabi ni Kristo, mga Diyos kayo. Alam niyo, mas pangit namang lalabas kung yung sinasabing mga Diyos kayo, hindi mo paniniwala ang yan ay tunay na Diyos, lalabas, peki yan, Diyos-Diyosan. Diba? Yung sinabi dyan ni Kristo na aking sinabi kayo mga Diyos, nasa awit din niya ni David Awit 82:1,6. Diba? Yung mga Diyos dyan, mga anak ng kataas-taasan. Kapag ikaw ay anak ng kataas-taasan, tinatawag ka ring Diyos. Pero maling isipin mo na kung mo tinawag kang ay Diyos, kagaya ka na nung Ama na makapangyarihan sa lahat. Yun ang maling pag-iisip. Hindi naman porket sinabing Diyos, gaya ng sinabi niya kanina, kagaya ka na ng Ama. Hindi, ikinakapit lang siya sa mga anak ng kataas-taasan na dinatnan ng kanyang salita. Yan yung mga gumaganap
Diba? Kasi anak ka ng Diyos eh. O ano ba anak ng tao? Tao. Ano anak ng kalabaw? Kalabaw ay ano anak ng Diyos? Diyos-Diyosan? Ang pangit naman pag gaganon. Kaya lang nagkakaroon ng maling kaisipan. Ginagawa mong o iniisip mo dapat yung Diyos na sinasabi dyan sa mga tao, sa mga hukom, sa mga anghel, dapat kagaya na sila ng Ama kung tunay na Diyos sila. Yun ang maling interpretasyon ng kasulatan. So tuloy muna natin. Kung tinatawag niyang mga Diyos yung tinatnan ng kanyang salita, hindi daw maaaring maitanggi ang kasulatan. So kung ikaw hindi mo matanggap na yung mga dinatnan ng salita ng Diyos ay magiging Diyos na sa sentidong tunay na Diyos, kahit na binanggit ng Bible na hindi maaaring itanggi ang kasulatan, mga Diyos kayo, hindi mo rin dapat ipilit sa amin na si Kristo ay Diyos sa John 1:1, and the Word was God, dahil lamang sa tinawag na Theos, yung Word o si Kristo. Kasi inconsistency yung magiging argument mo dyan. Magiging cherry picking ka dyan. Dahil gusto mo ito, tatanggapin mo si Kristo ay Diyos. Ito naman, kahit tinawag din na Theos, hindi mo ito tatanggapin kasi hindi si Kristo. Yun lang nga, nababasa na nga eh. Kayo yung mga Diyos, hindi maaaring sirain ang kasulatan. Hindi man ito kailangan ipilit eh. Kasi kung ang puso mo, ang utak mo sarado, o mahina talaga pang unawa mo, wala kang banal na espiritu, hindi naman pwedeng ipilit sa iyo kung ayaw mong tanggapin. Pero nababasa, kayo yung mga Diyos, hindi maaaring sirain ang kasulatan. At ang totoo niyan, yung ganyang estilo ng pangangaral o pagpapaliwanag, yan lumalabas yung cherry picking. 'Di ba? Kahit nababasa na, ipipilit yung gusto lang na paliwanag o paniniwala. Hindi naman porket sinabi na Diyos, tunay na Diyos na kagaya ng Ama. Yung sinasabi na mga Diyos dyan. Ang paliwanag mo kasi, kaya cherry picking kasi si Kristo nabasa ay Diyos. Tatanggapin mo nga tunay na tapos may nabasa ang tao kayo mga Diyos hindi na tunay. So doon pumapasok ulit yung maling pag-i-interpret ng Biblia. Yung mga dinatnan ng kasulatan, mga anak ng kataas-taasan yun, tinatawag yun ng Biblia na Diyos. Ang mali lang, iisipin mo na yung Diyos na yun ng mga tao, same sila ng Ama o ni Kristo. Magkaiba yun kasi si Kristo kasama na ng Ama simula pa ng paglalang. Wala pa kahit ano, kasama na siya ng Ama sa paglalang. Itong mga sinasabing mga dinatnan ng kasulatan na mga gumaganap, mga anak ng kataas-taasan, hindi naman sila kasama sa doon sa paglalang Kasama sila sa nilalang. Magkaiba yun, magkalayo. Tinatawag silang Diyos pero hindi sila pareho sa sentido na sinasabi mo na makapangyarihan sa lahat. Magkaiba yun. Tuloy natin. Alam mo yun, kaya ako mismo nag-alinlangan na gamitin yan bilang si Kristo ay tunay na Diyos sa talatang yan. Hindi ko alam kung nagamit ko yan sa debate nung pinagtatanggol ko pa na si Kristo ay Diyos. Pero kasi nung inaaral ko kahit nung Seventh-day Adventist pa ako, nakakakita ako ng pwedeng i-argument laban sa akin na pwede akong maipit dyan. Kaya hindi ko natatanda ko talagang ginamit ko yan. Pero kung sakaling ginamit ko yan, meron akong konting alinlangan talaga dyan. Pero noong time na yan, naniniwala pa ako na si Kristo ay tunay na Diyos. Yan dyan, 1:1, ay hindi po talaga kayang tayuan dyan na si Kristo ay Diyos. Bakit? Kasi po, darami ang tunay na Diyos. Kung pagbabatayan mong Diyos na si Kristo, dahil lang sa sinabi ng talata, and the Word was God. Kung mapapansin po ninyo, hindi lang naman kay Kristo ikinakapit yung salitang Theos. Kasi yung salitang Theos, yung Diyos, ang counterpart niyan sa Hebrew is Elohim. Sa Bible, si Moises ay ginawang Elohim. No, yung Elohim talaga niyan is God. Sa Hebrew niyan, wala namang small letter. Kasi sa Tagalog, yung Diyos diyan is naka-small letter. Pero ang totoo, sa Hebrew po niyan, wala namang small letter, puro naka-caps lock yan So Elohim talaga yung nakalagay doon na ikinapit kay Moises. Ginawa siyang Elohim, ginawa siyang Diyos ng tunay na Diyos. So ibig ba sabihin, si Moises, dahil ikinapit sa kanya yung salitang Elohim or Theos sa Greek, ay tunay na Diyos na si Moises? Actually, ang totoo niya ng Ama, hindi naman niya problema kung gumawa siya ng Diyos Diba? Hindi niya problema yun. Anong pakialam natin kung gumawa siya ng isa pang Diyos? Ang hindi lang pwedeng gawin ng Ama, yung same na photocopy, 100% pares niya. Kasi sa kanya nang gagaling lahat ng buhay, lahat ng nilalang. Si Kristo galing din mismo sa kanya. So hindi niya pwedeng gawin yun. Pero yung gagawa siyang tao bilang Diyos, hindi niya na problema yun Kaya lang nagkakaproblema yung tao. Pag sinabi kasing Diyos, ang iniisip kaparesa ng Ama, hindi. Ang pangit naman, si Moises, ginawang Diyos o Elohim, sasabihin mo, hindi tunay.
ay ano bang Diyos na hindi tunay? Lalabas, Diyos-Diyosan. Diba? Hindi naman ginawa ng Diyos si Moises na Elohim o Diyos na kagaya niya. Ginawa sang Diyos kay Paraon. Ang ibig lamang sabihin nun, si Moises ay magiging makapangyarihan over kay Paraon at ang kanyang propeta ay yung kapatid niya si Aaron. Kasi yun ang naging speaker niya, tagapagsalita eh. Merong divine power na kay Moises kasama niya yung Ama doon, yung Diyos mismo na makapangyarihan sa lahat. Kaya si Moises, tunay na Diyos yun. Kanino? Kay Paraon. Hindi bilang isang kagaya ng Diyos na makapangyarihan na Ama na nasa langit. Kaya nagkakaroon ng problema eh. Kasi gusto natin pamalian o baliin yung sinabi nga itong ay Diyos. O kung mong paniniwala mo, ang Diyos, iisa lang nga, ay yung Ama na sa langit. Pag nabasa mo yung tao o si Moses ay Diyos, ay hindi pwedeng tunay yan. Ay mali. Diba? Tunay siya in the sense na nakakapangyari yung sinasabi niya kay Paraon. Diba? Tunay siya na Diyos kay Paraon. Kahit na itawag sa iyo yung salitang Diyos, hindi kaya nang baguhin ang iyong likas. Bakit? Kasi hindi naman natatapos sa pagsasabing ikaw ay Diyos para mabago na ang likas. Kahit ikaw tawagin kitang Diyos, hindi ka magiging Diyos eh. Tingnan mo, ang babaw ng argumento nito. Kung siya daw ang tatawag na Diyos sa iyo, hindi ka pwede maging Diyos. Tama yun. Pero kung ang Diyos mismo ang magsasabi sa iyo na ikaw ay Diyos, ginawa kitang Diyos gaya kay Moises, ginawa kitang Diyos kay Paraon, sige nga, paano mo babaliin yun? Ay, hindi pwedeng tunay yan. Kasi tao lang yan. Hindi naman tao gumawa na Diyos eh. Ang Ama mismo ang gumawa sa kanya bilang Diyos. Pero kung ikaw lang mismo, ano na makapangyarihan mo? Tao ka. Bakit? Kasi nga, hindi ko nakasalalay sa salita ang pagiging tunay na Diyos, kundi sa kalikasan. Sa Bible, yung word na God, hindi lang man po siya ikinakapit sa tunay na Diyos, ikinakapit din siya sa mga anak ng Diyos, kagaya sa mga anghel, kagaya sa mga hukom. Mga tao ito actually, pero tinawag silang mga Diyos Elohim sa Hebrew. Kahit si Satanas, tinawag ding Diyos ng sanlibutan. Theos din po yun sa Greek. Ikinapit din kay Satan yung salitang Theos. Okay, sinama niya pa si Satanas, tinatawag nga naman Diyos ng sanlibutan. Alam niyo, magkakaiba kasi ng ng konteksto o pagkakataon sa kung kailan siya ginamit, kung saan siya ginamit, kanino siya ginamit. Yung sa 1:1 hanggang 3, kung papansinin nyo, pasimula yun. Mula ng pasimula, siya ang berbo. Yung sinasabi naman yung mga hukom, mga anghel, alam niyo sa Biblia may tinatawag na kapisanan ng Diyos. Sa awit 82:1, merong kapisanan ng Diyos. Ang Diyos ay tumatayo sa gitna ng mga Diyos. Ang mali lang kasi, yung salitang Diyos, doon ka nakapirme. Titignan mo siya kung kanino siya ikinakapit. Meron kasing Diyos na makapangyarihan sa lahat. Meron din bugtong na Diyos, monogenes Diyos. Yun yung bugtong na anak. Si Kristo yun. Yung mga hukom, mga anghel, mga tao, mga dinatnan ng kautusan, mga gumaganap ng kautusan, tinatawag din silang Diyos. Bilang anak ng kataas-taasang Diyos, hindi bilang makapangyarihang Diyos. Doon nagkakamali na pagbibigay ng kahulugan sa isang salita, ikakapit mo sa tao, ikakapit mo rin sa Diyos, tapos iisahin mo yung meaning. Yun ang mali. Titignan mo rin kung kanino kinakapit, saan kinakapit. Hindi na pag sinabi mong Diyos, gaya nga ng kanina, paulit-ulit na lang din tayo, yung pag sinabing Diyos, kagaya na ng Ama. Hindi, tinatawag sila. Pero hindi ibig sabihin same meaning o ng kalagayan na makapangyarihan versus doon sa tao na sinabihan na sila ay Diyos. So, mahinang argument na sabihin mong sa John 1:1c ay tunay na Diyos si Kristo dahil sinabing, and the Word was God, sapagkat yung salitang Theos, yung salitang Diyos, hindi lamang po yan ikinakapit kay Kristo, kundi sa mga anak ng Diyos at maging kay Satan. So, ang pinakapunto niya rito, yung salitang Diyos o Theos, kaya hindi siya pwedeng i-apply kay Kristo as tunay na Diyos gaya ng Ama, kasi ginagamit din siya sa mga tao, sa mga hukom, sa mga anghel, at kay Satan.
Ito po pakinggan nyo no, mga kapatid. Pagka sinabi ba ng Diyos, tulad kay Moises, ginawa kitang Diyos kay Paraon. Si Moises ba, iisipin mo, hindi tunay na Diyos na ginawa ng Ama para kay Paraon? Sige, isipin nyo. Nung sinabi ni Kristo, aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Ganon din sa awit ni David. Aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Kayo'y mga anak ng kataas-taasan. So kung hindi mo aariing tunay yun, mga Diyos na sinabi ni Kristo, lalabas, peki yun. Diba? Pag ikaw yung magsasabi na ikaw Diyos ka, malabo nga maging tunay yun eh. Sa sentido, nakapares ng pagsabi ng Diyos at ni Kristo sa tao na ikaw ay Diyos, ikaw ay anak ng kataas-taasan. Magkaiba yun. Pag Diyos na ang nagsabi, kahit kailan, hindi naman gumagawa ang Diyos ng peki. Yun ang tatandaan nyo. Ngayon, ang problema niya kasi, yung salitang Diyos, ginagamit din siya sa nilikha, sa nilalang, maging kay Satanas. Maling pag-iisip yun, kasi ang pinag-uusapan lang dito yung pagiging tunay. Si Kristo bilang anak, bugtong na anak ng Diyos. Sabi mo, hindi tunay, wala pang kahit ano. Wala pang kahit na alabok ng lupa. Kasama na siya ng Ama. So ngayon, balikan natin yung 1:1 hanggang 3:14. Nang pasimula, siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. So nandun na nga eh. Matigas lang ang bungo natin. Sa ikatlong bahagi po, ipagpatuloy po natin. Hanggang dito po muna. Sundan niyo po ako sa part 3. Salamat po sa Diyos.